Kapag tumibok ang puso wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Pakanta-kanta pa siya nang makapasok sa loob ng bahay nila, masaya siya kasi bati na sila ng alien. Hay ang gwapo niya pag nakangiti, oh my gosh. Brill may crush na ako, kilig na kilig niyang sigaw sa kapatid. Ano ate may crush ka na? Anong nakain mo ngayon bakit yata nag-iba ang mundo mo? Nang asar nitong saad sa kanya. Basta may crush na ako. Di ba Brill may crush na ako? Hinawakan pa niya ito sa magkabilang balikat at niyugyug ng todo. Ate baliw ka na nahawaan ka na ng amo mong alien. Natatawang sabi nito. Mama may boyfriend ka na? Tanong ng anak niya. Anak naman crush pangalang boyfriend na agad-agad. If I know si Cardo na naman yun siguro, nanood ka naman ng probinsyano no. Nako tigilan mo na yang kahibangan mo dyan ate, lalo ka lang mabaliw. Panenermon na nito sa kanya. Siyo nga, di kaya si Cardo yun no, mas pogi pa don, naku Brill pag ako naging crush din nun, hahalikan ko siya ng bonggang-bongga, nang ang arap niyang saad dito. Naku wala na yung ate kong mahinhin daw, malandi na ngayon nahawaan na ng kabaliwan ng amo niyang alien. Halika na YOLO pabayaan mo yang mama mong sinapian ng kung ano dyan. Hoy te gising na dyan, nakatulog ka ng dilat ang mata sa kapapangarap dyan sa kung sino man yang crush mo. Kumain ka na gutom lang yan, mahabang litanya nito sa kanya, na parang ito pa ang matanda sa kanilang dalawa. Magka-crush din yun sakin Brill balang araw, pangiti-ngiti niyang sabi. I'm happy kasi bati na kami ni alien, sana tutuhanin talaga niya pag hindi sinungaling siyang bulag. Ikain na yan ate gutom lang yan. Never pa siya nagka-crush o nagkagusto sa isang lalaki, maliban sa mga artistang gustong-gusto niyang panuurin lalo na si Theo James ng Divergent, kilig na kilig siya doon kay Four, ang gwapo naman kasi noon tapos yung model na si Nick Bateman ay wow lang ang abs, shimay ang sarap siguro haplasan nun. Oh my god pati si alien meron ding abs, tiling-tili na siya talaga, pero pilit niyang pinipigilan baka mag-aladrago na din ang kapatid ko na ta. Makapagkape bukas at hihingi ng pandesal kay alien, ano kaya ang feeling makahimas ng abs ni senyorito? Ay putik kang utak ka, bakit pinagnanasan mo yung bulag, buti nga bati na kami. Hay sana wag na masungit ulit bukas. Ang talas din ng pang-amoy ng ermitanyo na yun, di na nga nakakita grabe naman sa pang-amoy. Pati daw yung ano niya masarap din daw sabi pa, oh my, gosh, able gosh. Pulang-pula na ang mukha niya pag naalala niya ang sinabi nitong papuputukan siya, anong klase kaya pagbaril niya, paarap o patalikod? Guro masarap yung patalikod, Brill, papuputukan daw ako ni senyorito ng patalikod tili na naman niya. Bigla din siya natigilan sa naiisip niyang kabaliwan sa sarili. Akala naman niya basta na lang ako papatama sa kanya. No way highway in the midway lahat ng way wag lang my way. Tiyak tigok ako don, killer song yun Ano ba naman tong utak ko, at yung bulag na ermitanyong yun ang naiisip ko, ang swerte naman ng mga babae na yun, nakahawak ng pandesal ni senyorito at mga nataman nito. Hala bakit ba ako nag-iisip nun, siguro iniisip ako ng ermitanyong yun, humanda sakin yun bukas pag hindi ako makatulog mamaya, baka kinulam na ako noon. Mama kain na tayo kanina ka pa dyan nakangiti. Baliw ka na po yata sabi ni Mimi, sabi nito habang inaakay na siya. Baby hindi pa ako baliw yung Mimi mo ang baliw. Di parehas na po kayo ni Mimi na baliw, kasi nakangiti ka po dyan mag-isa, tapos si Mimi nagsasalita din po mag-isa, ako na lang po ang hindi, sabi pa nito. Napalakas ang tawa niya sa sinabi, kaya lalo itong nagtaka, mama na kasi baliw ka na. Ayan kasi nagpapahalata sa anak, ngumingiti at tumatawa ng walang dahilan, pang-asar nito. Aba kung magsalita ka dyan parang hindi ka rin baliw sabi pa nito nagsasalita kang mag-isa, sabay turo sa anak. Aaway ba kayo Mimi at mama? Naiiyak nitong sabi. Ay hindi anak nag-uusap lang kami ni Mimi. Pinandilatan niya ito ng mata. Ayan kasi pinapakita mo pa sa bata binatukan niya ito, ikaw din naman Nasa ulap ang feeling niya, wala na siyang alalahanin na magbabato sa kanya, o hahampasin man siya ng baston, o di kaya sigawan siya, malakas lang talaga ang loob niyang sumagot dito, ang sungit naman kasi masyado. Pero in fairness super guwapo pala niya pag nakangiti. Hay muntik nang malaglag ang panty ko nun sa kanya, buti na lang bulag ito walang makita.
Ano nga kaya nangyari doon, bakit naging bulag yun tapos ayaw din lumabas ng kwarto niya, para natuloy itong vampira sa putla, di na naarawan. Ayain ko kaya yun bukas papunta sa garden. Ang ganda pa naman doon. Maaliwalas ang paligid, marami pang bulaklak. Sana lang lumabas naman yung ermitanyo na yun, ang gagwapo pa ng mga friends nito kanina. Lahat sila walang itapon, kailan kaya ako makahanap ng ganon kagwapo, tapos may abs pa, ay kinikilig ako. Hay nako, hanggang ngayon di pa rin tapos mag-daydreaming ang ate kong baliw. Nako, tigilan mo ako Bril, sa pukan na talaga kita dyan. Kita mo yan Yolo, ang mama mo bubuga na ng apoy, susunugan tayo kaya tumakbo ka na. Napatawa na rin siya sa ginawa ng dalawa, tumakbo na ang mga ito papuntang kusina. Basta siya masaya, may crush na siya talaga, sabay flip pa ng buhok. At humahagik-hak na mag-isa papuntang kusina. Ate, isama ko si Yolo bukas, wala akong pasok, kaya ako muna magbabantay sa kanya, anito pagbungad niya ng kusina. Sure my dear sista, ngingiti-ngiti pa niyang sabi. Naku Lucia Agustin Viuda de Loca, nahawa kay alien. Tumigil ka na, kangingiti mong parang napossess ka ng 10 masamang espiritu. Pangasar nito sa kanya. Hoy Brilla, silang desalakot sal agubang sobra ka manlait. Balik niya ditong nakanguso. Di ka naman kagandahan, di ka rin nun magustuhan, pang-asar pa nito. Hoy Brilla, silang desalakot sal agubang, tandaan mo ta. Beauty attracts the eye but personality captures the heart. Ayan, ipasok mo sa kokote mo yan, che, makapangit nito. Ang sama mong kapatid. Pag-emote niya, kunyaring naiiyak pa, san mo napulot yan dyan sa kanto? Hoy, narinig ko yan kay Papa Jack dun sa labasan, habang nagpepedal si Papa Jack, salita ng salita. Ayan, di may napulot ako, pagmamalaki pa niya. Mama, sobrang ganda mo po kaya love kita, wag na ikaw iyak, ayan pangit ka na. Hinaplos pa nito ang pisngi niya. Walang ya anak, okay na dinagdagan mo pa, isa ka pa talaga Bril, sabay irap niya dito. Oo na, maganda ka na, mas maganda lang ako, sabay irap din ito. That's her sister kaya love na love niya ito, she's the only one she had and this kid beside her. His clock says it's 3 o'clock in the morning. And he can't sleep anymore, think what he have done the other day. He made a deal with her. If it's right or not, but he's sure it's time to follow what other people used to tell him, maybe it was the right thing to do. Take their advices and make some changes. Not every day his family is always there. But it's been there for him since the day he was being like this. And he's so thankful, even his friends. No one's leave him in time of his misery. And been irritated most of the times, now it's time to be back, what it really was before. Yeah. Even there is a changes because of his eyes. But he knows not that long, and he can see the light again. Bumangon siya at naupo sa upuan sa harap ng bintana niya. He breathed the morning fresh air. This is good. Masarap sa pakiramdam pala ang muling makalanghap ng sariwang hangin. Thanks to that woman, she never forget to open this curtain for me. He's been locked up his life here in this room, since the time he goes home from the hospital. All he can see is darkness, kaya iritado siya palagi, paikot-ikot lang sa sulok ng kwartong ito. He can't work, he can't go some places he used to go before, especially the children in Hospicio de San Lucas, namimiss na niya ang mga batang makukulit doon. It's just my eyes, I'm still breathing, and there's a lot of chances that I can see again. Just don't lose hope, I can find my donor and see the lightness I ever wanted again. But maybe I have to change myself first. Pasalamat na din siya kahit anong sungit at katigasan ng ulo niya, his mother and his family is always by his side no matter what. Nagkamali lang talaga siya sa babaeng minahal niya. I should let go the past and move my life to the fullest, yet to the fullest. Kanina pa siya nag-iingay ng bell niya, pero wala pa ring may dumarating na katulong, even that Lucia wala pa din. He's irritated already, gusto na niyang kumain, kanina pa siya nagugutan, pero wala pa ring dumating na kahit isa. He tried to ring ang 1,000 times. But still has no one came. So he doesn't have a choice, he goes near his door and shouts so loud, that everybody could hear him shouting. It's irritating people, no one's hear me. Sigaw niya sa pasilyo ng bahay nila. Maybe now they can hear him already.
He shouted again and again so everybody will panic. And in a moment ayan na nga yung matandang mayordoma nila, humahanggos papunta sa kanya. Senyorito pasensya na, bakit po pala kayo sumisigaw? Napaano po kayo? Gulat nitong sagot sa kanya. Manang I've been ringing 1,000 times that bell, pero walang nakarinig and how come is that Lucia is not yet here? Iritadong saad niya dito. Pasensya na senyorito, 4:30 pa lang ng umaga, kaya hindi narinig ang pag-ingay ng bell mo. Hingin pa umanhin nito. Nagulat din siya sa sinabi ng matanda, kung anong oras pa lang. He never checked the time too, alam niya 3 AM siya bumangon so it's 1.5 hours siyang nakaupo sa harap ng bintana niya. Just gave me some food manang, I'm so hungry now. Utos na lang niya dito. Sige senyorito sandali at ipagluluto kita pasensya na ulit, saad nito. He's a fool kaya walang taong dumarating, it's early 4:30 in the morning. Naupo siya ulit sa sofang inupuan niya kanina, hindi na nga siya nakabalik ng tulog ulit, nawala din ang antok niya. He's been thinking a lot of things, pati yung bungangerang babae, nasama pa sa pag-iisip niya. Nakarinig na siya ng katok, alam niyang ang katulong na nila ito, siguro may dala ng pagkain niya. Senyorito, ito na po ang pagkain niyo, pinadala po ni Manang. Anang katulong sabay lapag nito sa harapan niya. Tell Manang that when Lucia came, pumasok agad sa kwarto ko bilin niya dito. Opo, senyorito. Kaagad din siyang kumain, mahirap pa din but sanay na siya ilang buwan na ba 4 months, kaya nasanay na rin siyang kumakain sa dilim. Even using some utensils, nasanay na ilang baso at pinggan na ba ang nabasag niya noon. Sa dami noon hindi na niya alam. He just groped the things he wanted, pero mahirap talaga ang mga pa sa dilim. After eating he's thinking to take a shower to freshen up, hindi na rin naman siya makakatulog pa. He knows anytime now darating na si Bungangira. Should called her that. She called me ermitanyong alien, then I called her too and so that it's fair. Why I became this? Dati wala akong pakialam sa paligid ko, napakibit na lamang ako sa mga naiisip ko, I have to do some shaving also, I need to do it alone, ayoko na lahat ng bagay ay nakaasa pa sa mga magulang ko, at sa bungangera na yon. Napapailing na lang siya sa sarili niya, when he thinks of her, all the words that she annoys him, that sometimes can irritate him, but he can't deny na papangiti din siya. He never thinks of his ex anymore, if the woman is around his dull life makes alive, hindi lang niya masabi dito, but he likes when she's around even irritates him it's okay, he knows dinadaan na lang niya sa pagsisigaw at pagsusungit. But deep inside it's rejoicing knowing she's just around the corner. And he smells her. It excites him to what be her way. Kung pagpilitan niya magbayad ito once nagdaldal naman ito. She annoys him, he will annoy her too. It's just a win-win game, masubukan matahimik ang kadaldalan nito. Matahimik naman kaya ang bunganga nito, let's say. I'll make sure I win this game, and for what this game silly mind I have, I'm thinking for nothing. He did some shaving already, but he doesn't know kung maayos ba ito o hindi. I'll just ask my mom later and of course why bother at all. It's not important if it's clean shaven or not. He's wiping his body, when someone knocking on his door. And it was opened immediately. Bonjour senyorito. Maingay yan kaagad ang narinig niya. At ibang lengguwahe naman ang narinig niya, saan naman kaya nakapulot ito? Same as usual the bungangerang babae. Napapailing na lang siya, ayaw na din niya magsigaw dito, he made a truce to her yesterday. Bonjour Aussie, sagot niya dito na walang buhay. Wow senyorito marunong kayo, tila nagulat pa ito, yes. Come Sava, anito na may kasamang hagikak. Sava bien, balik niya dito. Ay wow Lodi nakita, narinig ko lang sa tambayan kanina, mas marami pa yan paglasing sila, kaya nga tatambay ako dun lagi, para marami akong alam, pagmamalaki pa nito. Ano daw, saan mo narinig sa mga tambay na lasenggo? Opo, senyorito. Oy, bagong ahit ka, kaya lang hindi pantay, sipat nito sa kanya na hinawakan pa ang pisngi niya. Bakit di ka nagsabi aahitin mo lang pala, come senyorito? Ayusin natin para pogi ka na. Hila nito sa kanya habang nakabumisnis.
Nagpahila din siya dito patungong banyo, mukhang hindi man lang ito nailang sa kanya, at talagang hawak pa ang panga niya, habang naglalakad sila patungo sa banyo. Pinaupo siya nito sa upuang naroon. Bakit po kasi senyorito di ka nagsabi, buti di ka nasugatan, ayan tuloy hindi pantay, hindi ka tuloy pogi kasi hindi maganda ang pagkaahit mo. Tuloy-tuloy nitong sabi na mukhang hindi man lang hiningal sa haba ng sinabi nito. You know I hate people will gonna do something for me, baliwalang sagot niya. Hate ka dyan. Kita mo naman ba? Stop this nonsense baka nakalimutan mo may usapan tayo na magbabayad ka. Bigla ito natahimik sa sinabi niya, siguro iniisip nito na pagbabayaran talaga ito, bawat mag-ingay ito sa harapan niya. Oh, wag malikot aahitan ko na ng maayos, hindi na din ako magsasalita pa. Nararamdaman niyang hinawakan ulit nito ang pisngi niya, at inayos ang pag-ahit ng biguti niya. Stop staring, sabi niya dito. Wow ha, sa tingin mo tinatitigan kita. Ismad nitong sabi. Yes I can feel your staring at me. Paninigurado niya. Okay, at paano ko aahitan kung hindi ko titingnan ang mukha mo? Sige nga maayos ko ba na ahitan kung hindi ko titingnan? Sermon nito. Finish it now dal iyan mo na. Utos na niya dito, naiirita na naman siya sa kaingayan nito. You always had a lot of reasons. He doesn't know why na mabilis siyang mairita pag may maingay, pero pag wala din ito hinahanap niya ng tainga niya ang kaingayan nito. He sweared he knows it, iba ang pakiramdam niya. Senyorito, bakit po kayo nabulag? Omigting ang panga niya nang marinig ang tanong nito. No one dared to ask him about it. But this woman is really something, walang pakialam magalit man siya o hindi. Why asking? Iritang sagot niya, wag na po, galit kayo eh. Agad nitong sabi. Are you done? Pag-iba niya dito, binitiwan na nito ang mukha niya. Opo tapos na, ayan pogi na ulit kayo, pwede na po kayo mang chicks. Anitong sabi na sinabayan ng mahinang hagikak. Do you think there's someone gonna like me even I'm a blind? Tiimbagang niyang tanong dito. Naman senyorito, ang pogi niyo kaya? Crush nga kita eh, pero di na ngayon. And why is that? Masungit kayo lagi pa nakasigaw, kaya di na kita crush, yung friend niyo ang crush ko. Galit ka senyorito. Get out now, I need to be quiet and alone. Utos niya dito. Nairita na talaga siya. Kaagad din itong lumabas ng banyo, nakaupo pa rin siya doon sa upuang inupuan niya. Why he's irritated again, just because she doesn't appreciate my handsomeness, at sino ang pogi si Nick? Nang biglang naririnig niyang may nagsisigawan sa loob ng kwarto niya, kaya dali-dali siyang lumabas ng banyo. Don't touch me witch. Hiyaw ng babae. Sino po kasi kayo, di nga kita kilala. Pasok ka ng pasok sa kwarto ni senyorito. Mataray na ring sagot ng kausap nito. Yun kaagad ang nabungaran niya nang lumabas ng banyo niya, boses ng babae at he knows that voice it's from his ex. You don't know me I'm your boss fiancé. Pagmamalaki pa nitong sabi. I want to see him. Where is he? Sigaw nito. And why you're here? His voice boomed over the whole room. Na tila nagpagulat din sa dalawang nagbabangayan. Oh there, you are love. Biglang kambyo ng boses nito, na pinalambing pa masyado nang makita siya. Alam niyang lalapit agad ito sa kanya, kaya pinigilan niya. Stop where you are, don't ever get near me. Galit niyang sigaw dito. Love, I miss you. I want to talk to you, and make things clear for both of us. You know I still love you, please Randall give me a chance. Kaagad nitong sabi sa malamlam na salita nito. Why Sandra where's your boyfriend who's better than me? As you said, galit na galit niyang saad dito, I'm sorry love, we broke up already, please let's talk I leave him already, I realize that I still love you. Humihikbi na nitong sabi. Get out at my room now, I don't want to hear your voice anymore. Love don't do this, please let's talk give me a chance. No, stay out of my life now. And I don't want you to come here again ever. He shouted at her, he can't control his voice anymore. Now get out before anyone will drag you out in my room.
Lucia, get her out now. Opo, senyorito. Randall please, don't touch me. I'll be back. Alam ko masama lang ang loob mo ngayon, kasi di ka pa nakakakita. But I know once you can see babalik ka rin sakin, lakas loob nitong sabi. Shut up, get out now. It's over now Sandra, I already gave you so many chances, I mess up with you. Nang didilim na nitong sabi. Ma'am labas na po kayo, ayan o bubuga na po ang dragon. You witch. Sino ka para utusan ako ha? You're just a servant here. You don't have the rights to drag me out. Pang-iinsulto pa nito. Labas na kasi ang ingay mo naman, ayaw na sayo pilit ka pa ng pilit. Pambasag nito sa babae. You slut. Hindi ako yun ikaw kaya yun. How dare you witch? Dare me at ingudngud kita sa sahig, baka makalimutan mo ang mukha mo pag ikuskas ko yan sa sahig, laking kanto ito baka gusto mo matikman. Matapang nitong saad dito. You witch di pa tayo tapos babalikan kita. Nang gagalaiti nitong sigaw. I will wait for you. Crazy laugh. He's amused while listening, mukhang nakahanap ng katapat ang ex niya, when they're together no one dare na makipagsagutan dito. Lahat takot dito pati mga katulong nila. Until now his ex is still the same by treating other people. He just shrugged his shoulder thinking now, that he don't feel anything towards his ex-fiancé. Fiancé mo yun senyorito ang pangit naman ng ugali nun. Yeah, tinatamad niyang sagot dito. Di kayo bagay, mahinang sabi nito na umabot pa rin sa tenga niya. Yes, he realized that now he was blinded by his love to that woman before and this what he got a blind.